Tara na sa mura, malinis, malamig, malilim. Quezon Memorial Circle to Lola's Haven Resort. 3 hours and 2 minutes or 108 kilometers. Narito na tayo sa kilometer 90 sa Little Baguio. Isa sa pinakamataas na lugar sa Marilaki. Malamig na ang hangin dito lalo na kung February. Tara na mga kahani, checkin natin ang Lola's Haven Resort. 30 pesos lang per head. Pinakamurang entrance fee na nakita ko sa Marilaki. Kilometer 114. Tingnan natin mabuti ang paligid. Nakikita kong patuloy ang agos ng tubig. Mula ito sa kanal na umaagos mula sa bundok. Tinignan ko yung mga paligid, maraming puno. Hindi lang basta puno, ito yung mga puno na nabubuhay sa mataas na bahagi ng kabundukan. Kaya malilim dito at malamig, hindi ka mamumroblema sa balat mo kung ikaw ay mangingitim. Ang linaw ng tubig at kung hawakan mo naman, ang lamig. At kung titingin ka naman sa paligid mo ay napakaraming puno sa iyong paningin. Habang umaagos at lumalagastas ang mga tubig. Na kung iyon tititigan ay nakaka-relax sa pakiramdam. Naghahanap ako ng pinakamura pero malinis at maganda. At akala ko hindi ako makakakita. Marami akong naririnig dahil maganda raw dito sa lugar nito kaya pinuntahan ko na ito kaagad. Gusto ko ma-inspeksyon ng personal na kasama ko kayo mga kani. Mura din pala ang cottage dito sa lugar na ito sa Marilaki na kung tawagin din ay Little Baguio. Ang pinakamalamig na buwan dito ay Pebrero. At kung tagulan naman, madalas magpag. Halos wala kang makita at namumuti ang paligid. Kung dumidilim o lumiliwanag, napakasarap pa rin ng bakasyon dito. Kung meron namang malamig na lugar na Tagaytay at Baguio, meron naman ang Marilaki na Little Baguio na malapit lang sa Metro Manila. Ang lihim na summer capital ng Metro Manila. At dito mismo nakatayo ang Lola's Haven Resort. Kung wala pala kayong pagkain dala ay meron silang tindahan na pwedeng mabilhan anumang oras. Habang tinitingnan ko at pinagmamasdan ng mga tubig na napakabilis ang pag-agos. Maraming salamat nga pala sa mga staff ng Lola's Haven Resort na pinayagan tayong mag-inspeksyon na kasama ko kayo. Hindi naman tayo nabigo at nakita ko maganda. Kung nagpapasya kayong puntahan ito ngayong summer, hanggat sa maaari huwag weekdays dahil siguradong marami itong tao. Baka maapektuhan ang linaw at kalidad ng tubig. Katulad ngayon ay umaga-umaga pa lamang. Tayo palang mga kani ang pinaka-penumano. Madalas kong tingnan itong mga paligid. Nakatayo pala itong Lola's Haven Resort sa mga paanan ng bundok. Tingnan niyo yung hugis ng kalupaan itong bundok na to. Dito talaga babagsak ang mga sariwang tubig na nanggagaling sa taas ng bundok. Meron nga pala akong kamag-anak na may lote dito sa Little Baguio. Gustong upahan ng lote nila at sila na ang papagawa ng bahay na pagtatayuan nila ng negosyo. Alam mo mga kahani na naging problema, hindi nila matapos-tapos ang kanilang building dahil bumubukal ang tubig dun sa kanilang ginagawa. Kaya inihinto muna nila ito. Maraming nagsabing matatanda na nung araw pa daw ay talagang bumubukal ang tubig dito sa Little Baguio. Kaya hindi naging problema dito ang tubig dahil kabi-kabila ang bukal ng tubig dito. Alam mo ba karamihan sa mga bahay dito, may mga tubo na nakakonekta dun sa pinakabukal. Pwede ka na makikabit dun sa may-ari ng bukal. At saka pag nalalasahan mo talaga ang tubig dito, mas masarap ang tubig dito kaysa dun sa bayan o kaya sa Metro Manila. Hindi siya mapakla, hindi amoy chlorine. At doon mo mabibigyan ng tunay na kahulugan ang definisyon ng spring water. Lalo na ito kung ginamitan ng drill at hinukay pa sa malalim na lugar. Na kahit na bumubukal pa ng tubig ang ibabaw ng lupa, na katulad na nangyayari dito sa Lola's Haven Resort na umaagos sa isang bukal. Ang Mosi Pares na katulad ng Little Baguio ay nakatayo sa mataas na lugar na halos dumidikit na yung ulap sa halaman at sa mga puno. At pag nabasa ang dahon at mga puno, ito ay babagsak ito sa mga lupa. Madalas mahila ang ulap na galing sa Pacific Ocean papunta rito sa Little Baguio at iba pang matataas na lugar na patuloy na humahalik ang ulap sa lupa. Walang dahilan para hindi magpatuloy ang bukal na tubig. Sabi nila mahirap daw maligo dito kung buwan ng Disyembre, Enero, Pebrero. Dahil sa mga buwan na iyon, pumapasok ang hangin amihan ng gagaling dito sa Pacific Ocean. Dahil mataas nga ang lugar na ito, dito sa mga kabundukang ito, unang yumayakap ang lamig. Minsan nahihigitan pa ang lamig sa Baguio at sa Tagaytay. Kaya kung init ka na at gusto mong magpalamig, punta ka na dito, lalo-lalo na ngayong summer, na meron ng mura, malinis, maganda, na hindi na kailangan na gumastos ng malaki. Kaya naging mura ang entrance fee kasi hindi na ginagamitan ng mga elektrisidad para lang lumabas ang mga sariwang tubig o spring water sa ibabaw ng lupa. Dahil kusa na itong bumubukal at umaagos. Kaya
Kaya masasabi ko, ang lugar na ito ay talagang pinagpala ng Diyos tubig. Dahil nga mataas ang lokasyon ng lugar na ito, patuloy niyang hihilahin ang kaulapan na namumuo madalas sa Pacific Ocean. Kaya huwag kang magtataka, tuloy-tuloy lang ang agos. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Stay hydrated, uminom lagi ng tubig. Maraming salamat po.